Sa kampihan ng mga maralita at manggagawa, mamamayan ang panalo. Kaya sali na po sa Kamanggagawa Party List. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong imbitahan, lalong-lalo na po sa bagong napadaan lang dito sa ating channel. Huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. Kaya naman simulan na natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Nagsalita na rin ang Pangulong Marcos Jr. kahapon, Senador Win, na talagang dapat imbestigahan ang pagkatao nitong si Alice Go. Opo. Ano pong asahan namin? Ano pong asahan namin, Senador, dyan naman sa Senado, sa inyo pong gagawing investigation dyan in aid of legislation dito kay Mayor Alice Go? Adjo, ang aming focus ay paano ipahinto ang pogo sa ating bansa at ilabas yung mga kasamaan at krimen na nanggagaling sa pogo at gumawa ng rekomendasyon para i-ban na, tuluyan ng i-ban itong mga pogo. Itong kwento ni Mayor Go ay lumabas na lang, no, sa pag-iimbestiga namin dahil nga siya yung bago pa siya naging mayor, siya yung naging applicant at konektado siya dito sa Hongsheng Pogo Company na na-raid noong 2013. Kaya nung lumabas yung kanyang pangalan, ay tinignan na rin yung mga background, tinignan kung ano siyang saan siya nanggaling at lumabas na nga itong mga kwentong ito. So malamang meron po siyang koneksyon dito sa illegal operasyon ng mga pogo dyan sa Banban Tarlac. Yan po ay nais nyo ring tukuyin? Base sa records, dahil yung nung nag-a-apply yung Hongsheng, ito yung na-raid noong 2023. Siya yung applicant. At nakita ko sa mga dokumento at pinakita namin sa hearing na siya yung, kumbaga, siya yung lumalapit sa municipal hall para dito sa Hongsheng. Mm-hmm. At yung lupa kung saan tinitirikan itong development na ito, 50% ng kumpanya, kalahati ng kumpanya, siya ang may pagmamayari at siya rin ang presidente nitong kumpanyang ito. Opo. Kaya talagang masasabi natin may connection siya dito sa Hongsheng Pogo Company. Ito ba yung kanyang 50% ownership ng Baofu Corporation, yung kumpanya kung saan ay nagmamayari ng compound, kung saan ay naka-house nga yung mga raided pogos? Tama, 2023. Yan, opo. Oo, yan talaga. At sinabi namin yan naman sa hearing na may partner siya at inamin niya rin sa hearing na lupa ang inilagay niya dyan. So, talagang siya ang merong pagmay-maari nitong Baofulan. Dapat lang po talaga mga tagapanood matigil na yung illegal na pasugalan na to, yung pogo na to mga tagapanood, dapat po talaga masugpo na nila. Matanggal na po yan dito sa Pilipinas dahil unang-una po napakapahirap po yan. Malaki nga ang kinikita, hindi naman napapakinabangan ng gobyerno. At higit sa lahat, ang dami na pong parang nagiging pugad na lang po ng kung ano-anong krimen. Diyan yung pogo mga tagapanood. Ang dami na pong napabalita dyan kung hindi man ginagawang yung sa droga at taguan ng mga kinikidnap nila. Kung ano-ano pa po mga tagapanood na lumalabas na nangyayari dyan sa pogo. Hindi lang basta-basta sugal ang nangyayari po dyan. Marami pong mga illegal na bagay. Kaya naman po ako isang ayon at sinusuportahan ko po itong si Senator Win Gatchalian na sana po matuldukan na po talaga at maitigil na po ang pogo dito sa Pilipinas. Kasi isa rin po ito sa magiging daan para patuloy na makapag-penetrate po ang bansang China. Diba? Kasi marami pong nagsasabi, marami pong lumalabas na mga balita na karamihan po, 'di ba, ng empleyado ng pogo na to purong mga Chinoy po. Alam ba natin mga tagapanood kung talagang nagtatrabaho lang sila doon? Paano kung tanim sila ng gobyerno dito? 'Di ba? Kaugnay pa rin po 'yan sa nangyayaring sigalot sa West Philippine Sea.
Hindi po ba mga tagapanood, parang gusto talaga mag-penetrate ng mga Chinese dito sa ating bansa eh. Pa? Parang gusto tayong sakupin eh. Parang ganun po ang datingan nito sa aking mga tagapanood eh. Dinadaan lang po nila sa sugal, dinadaan lang po nila sa mga negosyo kunwari dito. Pero ang mga empleyado naman, mga purong incheck. Hindi po ba mga tagapanood? At ang nakakaalarma dito, bakit po sila nakakalabas-pasok dito sa ating bansa? Diba? Nagkakaroon pa po sila ng tawag nitong Filipino citizenship eh, na pinapakita po nila. 'Di ba? Dapat inihigpitan din po ng ating DFA 'yan. Hinihigpitan din po ng ating pamahalaan 'yan. Sa ibang bansa nga, 'di ba? Pag nag-tourist ka, automatic pagkalipas ng mga ilang buwan ng tourist mo doon, talagang hinahunting ka na, tinahanap ka na po ng gobyerno ng bansang pinuntahan mo. Dapat ganun po dito sa Pilipinas para maiwasan po natin na magtagal sila rito at kalaunan nakapagtayo ng negosyo hanggang sa nakapagtago na, hindi mo na makikita. Di po ba, mga tagapanood? Ngayon pa lang, dapat asikasuhin na. Dapat nga matagal nang inasikaso ng gobyerno yan eh. Di ba? Hindi na pinalala po yung problema. Ngayon, paano yan? Mas dumadami yung pogo natin dito. Parang nahuhook pa yung bansa natin. Sa laki nga naman ng punang kinikita at marami pong mga politiko ang nakikinabang dyan sa mga pogo na yan. Po ba mga tagapanood? Real talk po mga tagapanood ang hirap po kasi dito sa ating bansa. Lagana po ang lagana po yung tinatawag na corruption. 'Di ba? Kung sino yung alam nilang mapapakinabangan nila na magkakapera po sila, talagang yun po yung nakikita kong sinusuportahan nila at pinagtatakpan po nila kahit mali nang gawain, di ba? At kunwari nilalabanan nila kapag nabuo na sila. Ganun po yung sistemang ginagalawan nila mga tagapanood. Kaya naman dapat tayong mga Pilipino, tayong mga nasa baba, tayong mga nasa laylayan, magtulungan po tayo at magsama-sama para naman bantayan tong ginagawa ng ating pamahalaan, ng ating gobyerno. Hindi na po yung uso na pinapabayaan na lang natin sila. Mas dadami po itong mga corruption na ito. Mas dadami po yung mga illegal na bagay na gagawin ng mga to kapag hinayaan lang po natin sila. Kaya kailangan makialam po tayo, maging mulat po tayo sa mga nangyayari sa ating paligid, lalo na sa ating pamahalaan. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung paksang ating tinalakay sa araw na to. Kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit niyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang. Wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.